Hello guys, paano nga ba mag-assume at mag-turnover ang isang single post? So, ganito, umpisa natin. Itong apat na ito, itong pangalan, oras, petsa, at yung pangalan ng iyong binabantayan. Kahit magkabalik-baliktad yan, kahit unahan, gitna, walang problema. Walang problema yan. So, dito tayo sa 0700 hours. Ito yung military time, tawag dyan na oras. Assume post duties and responsibilities here in Opisina Pilipinas, including all the following items. Okay. Ilalagay ninyo yung mga items na hawak ninyo. Huwag kayong maglalagay ng items na hindi ninyo hawak. Okay, halimbawa, 138 caliber revolver. With yung serial number, tapos yung pangalan ng barrel, brand, tapos with 12 pieces live ammunition, 1 piece metal detector, yung Garrett, 1 piece key of bolt, susi ng bolt, 1 piece search stick. Okay. Tapos dito, maglalagbok na kayo. Pag may pumasok dun sa opisina na binabantayan ninyo, pumasok halimbawa yung empleyado, mayroon akong na-encounter guys. Ang nilagay niya is check in Mr. Cano. Sabi ko, sino si Cano? Mr. Cano. Yung pala, Amerikano. Hindi niya alam ang pangalan, kaya nilagay niya Cano, Amerikano. So, wag na wag niyong gagawin yun. Tapos may isa pa, check out Miss asawa ni Sir. Sino asawa ni Sir? Sabi, asawa ni Ma'am. Automatic na daw kasi hindi niya kilala. Kasi nga, hindi nagtatanong. Wala namang masama sa pagtanong ng pangalan dahil trabaho natin yan para i-record. Okay? Kasi pag tinanong ka, may nangyaring incident, tinanong ka, ano sasabihin mo? Si Mr. Cano, si Mrs. asawa ni Sir. Diba? Ito pa. Continuous monitoring here in my post. Yan yung mga nilalagay kung wala namang ginagawa, continuous yung monitoring ninyo. Hindi yung 3 oras nang lumipas, hindi pa kayo nag-logbook. 2 oras nang lumipas, hindi pa kayo nagre-record. Wala man kayong mailagay. Okay? Lahat ng obserba ninyo, ilagay ninyo. Lalo yung mga important event. Halimbawa ito, check out Miss Christine Cortez to buy food. Yan, ilagay ninyo. Mamaya, si Christine, bumili ng pagkain sa labas, nasagasaan. Tinanong ka, anong oras lumabas si Christine? Hindi mo masagot dahil hindi mo nilagbok. Yari. Diba? Yun yun. Arrival of Inspector de la Cruz from Alacdan Security Services for inspection. Dumating yung inspector mo. Ilagbok mo. Inspector. Tapos alokin mo ng kape kung gusto niya magkape. Okay? Tapos pag tapos na yung duty mo, mag-turnover ka na. Dito naman, in tour of duty. All items stated below were placed in the vault for safekeeping. Yun. Yung mga gamit, ilalagay sa vault. Lalong-lalo na yung 38 38 revolver. Sorry. Okay. Ganun pa rin yung ilalagay ninyo. Yung live ammunition, metal detector, okay, yung search stick, ilalagay yan doon sa vault. Tapos, yung susi ng bolt, ilagay nyo sa remarks, 1 piece key of bolt was placed inside the table drawer. Ilalagay nyo yung susi ng bolt sa drawer ninyo. Okay, bakit ilalagay? Kasi hindi mo naman pwedeng iwi yung susi ng bolt na yan. Paano pag nasagasaan ka sa EDSA, hindi ka na nakapasok? Paano nila hanapin yung susi? Paano nila bubuksan yung bolt? Hahanapin pa yung susi niyan. Diba? Kaya lagay mo lang sa vault para pag kung may nangyari naman sa'yo o hindi ka makapasok, basahin nila yung logbook mo kung nasaan yung susi, nakalagay doon, nasa drawer, alam na nila kung nasaan yung susi. Saka huwag kayong mag-alala dahil yung bolt ay mayroon din yung code. Hindi yan basta-basta mabubuksan ng susi lang. May code din yan. Okay? Tapos dito, ilagay nyo, SG Prado AD, outgoing guard, sabay perma dito. Okay? So, ganun lang ka-simple.
Huwag lang kayo maglalagay ng laging yung normal situation. Huwag kayo maglalagay ng normal situation. Kasi nasa isim ako dati, pinagbawal yung paglalagay ng normal situation. Ilagay mo na lang dyan, continuous monitoring. Continuous monitoring. Okay? Tandaan, ulitin ko, kung hindi nyo hawak yung items, huwag nyo ilalagay sa pag-assume. Sa turnover naman, huwag nyo rin turnover yung items na wala rin sa inyo na hindi nyo rin turnover. Na gawa lang kayo ng items, diba? So, yun lang guys. Thank you.